Okay, good morning mga ka-Right Technology. Ito pa rin po ang inyong profesor. At ang pag-usapan natin ngayon ay ang ube. Si ube ay isang potential na high value crop, especially sa mga area na medyo maganda ang distribution ng kanilang soil, kung saan ay meron silang mga volcanic soil, yung mga river sands, or yung itong ating medyo buhagag na lupa. So alam natin na ang parte ng Leyte, especially yung ating root crop, the Philippine root crop industry ng ating Pilipinas ay nasa Leyte yan. Nandiyan sa BSU, sa State University, Baybay. At sila talagang leading sa production ng ube pagdating sa planting material, dahil sila ang may mga registered variety. So this is a collection of ube ng Bureau of Plant Industry. Yan, YAM. So yan yung kanyang collection number. Yan, meron yung number. So ang i-highlight ko sa inyo yung kanya pong technology na containerize sa mga urban area, and pwede nyo po siyang gawing shade. Itong taas na yan, may mga building pa. Tingnan nyo yung taas na yan, dyan gagapang yung ube to attain yung kanya pong physiological maturity at pagbebero po ng kanyang tuber or yung mismong laman. Kailangan niyang umakyat at makaklimb. So yun talaga ang growth habit ng ube, vine. Yung kanyang technology ay kailangan paakyatin siya. So because of climate change, yung ating hindi natin makontrol yung ating field and area, ang nagiging challenge is kakulangan sa ating planting material at even the production itself. Pero kailangan natin pagpokusan kung saan tayo makakuha ng magandang klase ng binhi at pananim. Isa po ang pagtatanim sa sako, yung katulad nito, yan, na may tamang mixture. So meron tayong 1 part ng soil, dapat kailangan medyo buhaghag o yung ating sandy to sandy loam. Pangalawa is yung compost at yung composting material or mga filler material. Ayan, mga mixture katulad ng ipa. Ito pong hinalo namin kusot para bumuhaghag lalo yung lupa. And the fertilizer itself, yung ating organic, ang source ng nutrients. So yan, gagapang yun dyan. At yung laman po ay ang intention for seedling production, yung tinatawag na set or yung ating pong pananim. O yan, yung mga yan. Yan. Kasi kailangan nating ma-ensure na available at maganda siya. Kapag nasa sako, yan, buo siya. Pag nasira ni sako after 8 to 10 months, malinis at makukuha mo ng buo at may harvest. At pwede mo nang i-production sa other area or sa field. So, using by bamboo, yan, bamboo pole para umakyat. So, kung meron kang maliit na espasyo, you can plant sa isang area ng almost 1,000 sa isang square meter. Kung may distance ka ng mga 1 meter by 1 meter o di 1,000 square meter, probably meron kang almost 500 to 1,000. Lagyan mo lang ng spacing na daan. Yan. So, yun lang po. Kaunting kaalaman para sa ube. Bye-bye! Yan. Ito naman sa susunod ang topic natin yung tugi. Bye-bye! Ube.